Have you ever looked at yourself in the mirror and felt different? Hindi yung bagong haircut o puyat ako kagabi na level ng pagbabago, kundi yung tahimik pero malalim. Parang hindi mo na kailangang patunayan ng kahit ano. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. At ang dating sigaw ng damdamin mo, ngayon ay bulong na lang, pero buo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang kakaibang klaseng pagbabago. Yung hindi palaging napapansin, pero ramdam mo sa puso. Mga palatandaan na unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan ng shadow mo. Yung bahagi ng sarili mong matagal mong tinatago, kinakatakutan o nilalabanan. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanonood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mong patuloy na mapalalim ang iyong paglalakbay sa sarili, sa mas tahimik pero mas matatag na paraan. So, paano mo malalaman na hindi na ang takot, kahihiyan o galit ang nagpapatakbo ng mga desisyon mo? Simple. May mga pahiwatig. Maliit man sila sa paningin ng iba, pero sa loob mo, para silang milestone. Una, napapansin mong hindi ka na basta-basta natitrigger. Hindi mo na agad sinisigawan ang kausap mo pag na-offend ka. Hindi mo na kailangan mag-explain ng buong buhay mo pag may nagsabi ng ang arte mo. Hindi dahil manhid ka na, kundi dahil pinipili mo na. May espasyo na sa pagitan ng emosyon at aksyon mo. At sa espasyong yon, doon ka malaya. Dati kasi ang galit, selos o hiya ay parang remote control na hawak ng iba. Isang comment lang sa social media, boom! Ratrat ng damdamin. Pero ngayon, mas pinipili mong pakinggan muna bago mag-react. Ganyan ang unang senyales. Hindi ka na alipin ng automatic mong emosyon. Sumunod, napapansin mong hindi mo na kailangan iparinig ang bawat kirot. Hindi mo na kailangang mag-post ng cryptic quotes para lang mapansin ng ex mo. Hindi mo na kailangang i-broadcast ang trauma mo para lang masabing, grabe to ang tapang mo. Hindi mo na kailangang magdugo para mapansing may sugat ka. Kasi alam mo na, ang healing hindi laging maingay. Minsan tahimik siyang nangyayari. Sa pagpili mong huwag mag-reply. Sa pagbitaw mo sa isang lumang pattern. Sa pagtahimik mo kahit kaya mong sumigaw. Mas nauuna na ngayon ang being kaysa sa performing. Hindi mo na kailangang umarte para ma-validate. Hindi mo na kailangang maging in pain para sabihing totoo ka. Kasi alam mo na, hindi sa ingay nasusukat ang lalim ng pagbabago. At kapag napansin mong mas komportable ka na sa katahimikan kaysa sa validation, ibang klaseng kapayapaan na yan. Dati, ang katahimikan ay parang parusa, parang iniwan ka, parang may kulang. Pero ngayon, ang silence ay hindi na danger, ito na ang safety. Dati, kailangan mong punuin ang bawat patlang ng chat, bawat linyang hindi nasabi. Bawat tinging hindi malinaw, pero ngayon, hinahayaan mong may manahimik. Kasi sa katahimikan, may puwang para sa katotohanan. Sa katahimikan, maririnig mo ang sarili mong boses, hindi ang boses ng takot o duda, kundi yung totoo. Tapos mapapansin mong hindi mo na binabara ang emosyon mo, pero hindi ka na rin nilulunod ng mga yon. Hindi mo na itinuturing na kaaway ang galit, lungkot o kaba. Parang may upuan na sila sa lamesa ng damdamin mo, hindi para pamunuan ka, kundi para turuan ka. Kumbaga, iniiwasan mong maging robot, pero ayaw mo na ring maging prisoner ng emosyon mo. Sinasabi ng lungkot, may nawawala, kaya pinakikinggan mo. Sinasabi ng galit, may nalabag, kaya iniintindi mo. Pero hindi mo na hinahayaang sila ang magdesisyon, kasi alam mo na, ikaw pa rin ang piloto ng buhay mo. At ito ang hindi mo mapapansin agad. Habang ginagawa mo to, nag-iiba ang aura mo. Hindi mo na kailangang manghabol ng pagmamahal. Hindi mo na kailangang magmakaawa para lang makaramdam ng worth. Kasi nadarama mo na ang kabuuan mo kahit wala kang inaabot. Hindi ka na umaasa sa label, sa closure, o sa kapalit. Kasi ang panloob mong halaga, hindi na napapako sa panlabas na validation. Mas pinipili mo na ngayon ang mga taong tugma, hindi yung papasa lang. Relasyon na may linaw, hindi lang kilig. Samahan na may respeto, hindi lang presensya. At kung nakuha mo na yan, ibig sabihin, unti-unti nang humihina ang shadow mo. Hindi na siya ang driver ng energy mo. Kasama pa rin siya, oo,
pero hindi na siya ang kapitan. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hindi sa pagiging perpekto kundi sa pagiging buo. Kasi dati, ang definition mo ng strength ay pagiging matatag kahit wasak na. Ngayon, strength na ang marunong umamin na pagod ka na. Strength na ang marunong magsabing, hindi ko ito deserve. Strength na ang tahimik na pag-alis sa mga taong patuloy kang pinipilit baluktutin para lang maging katanggap-tanggap sa kanila. Hindi na ikaw ang taong laging nagpapaliwanag. Hindi na ikaw ang umaasang maiintindihan pa nila kahit ilang beses mo nang sinabi. Kasi alam mo na, ang totoong koneksyon hindi nakukuha sa paulit-ulit na paliwanag, kundi sa tahimik na pag-unawa. At hindi lahat ng tao kayang umabot sa lalim ng tahimik mong paghilom. Minsan mararamdaman mo pa rin ang kirot. May mga araw pa ring babalik ang dati mong pattern. Pero hindi ka na tulad ng dati. Kasi ngayon, aware ka na. Hindi ka na sumusunod lang sa flow. Ikaw na ang lumilikha ng direksyon. At habang patuloy kang tumatahak sa ganitong klase ng awareness, mas lalalim ang katahimikan mo. Hindi ito yung tahimik na dahil wala ka ng boses, kundi tahimik dahil hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo na kailangang magpaliwanag para lang maramdaman mong may halaga ka. Ang pagiging tahimik mo ngayon ay hindi kahinaan. Isa na siyang anyo ng kapangyarihan. Minsan, sa sobrang lalim ng peace mo, mapagkakamalan ka pang cold, pero hindi mo na kailangang ipaliwanag. Kasi alam mo na ang tunay na pagbabago hindi para i-prove sa iba. Ito ay para sa sarili mo. At kung may mga taong hindi kayang i-handle ang bagong ikaw, marahil sila ang nag-enjoy sa lumang bersyon mong laging nagko-compromise. Wala ka ng galit, pero may boundary ka na. Wala ka ng resentment, pero may clarity ka na. Wala ka ng gustong patunayan, pero ramdam na ramdam ang presence mo. At sa puntong yan, kapag mas pinipili mo na ang peace kaysa sa drama, ang katahimikan kaysa sa away, ang pagbitaw kaysa sa patuloy na laban para sa hindi ka na mahal, yan ang patunay, hindi ka na hawak ng shadow mo. Ikaw na ang may hawak sa sarili mo. Alam mo bang minsan, hindi mo na kailangan sumagot, hindi dahil takot ka. Pero dahil alam mo na, hindi lahat ng bagay dapat sabayan. Hindi lahat ng opinion kailangan mong kontrahin. At hindi lahat ng invitation sa away worth tanggapin. Kasi ngayon, marunong ka nang umupo sa gitna ng tensyon at manahimik. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil naiintindihan mo na ang tunay na kapangyarihan hindi laging maingay. Minsan, nasa katahimikan ang tunay na lindol. At sa katahimikan mong yon dumarating ang mga emosyon, galit, lungkot, takot, pero hindi mo na sila tinatakbuhan, hindi ka na natataranta, hindi ka na nagpapadala, inaalok mo sila ng upuan, tinitingnan mo sila sa mata, pinapakinggan mo sila, pero hindi mo hinahayaan na sila ang magdesisyon para sa'yo. Kasi ngayon, hindi ka na reactor, isa ka ng responder. May pagitan na sa pagitan ng stimulus at response. At sa pagitan na yon, doon ka nagiging malaya. Doon nagsisimula ang conscious living. Dati, lahat ng relasyon mo, merong halong takot, takot maiwan, takot hindi ma-validate, takot hindi mahalin. Kaya kahit hindi na aligned, kapit ka pa rin. Kahit wasak na, pilit mong binubuo. Pero ngayon, may bago ka ng tanong. Aligned ba to sa inner peace ko? Kasi hindi mo na sinusukat ang halaga mo base sa kung anong binibigay nila. Hindi mo na tinutumbasan ng presence mo ang kawalan nila ng effort. Hindi mo na kailangan ng closure kasi hindi ka na naghahabol. Hindi mo na iniistorbo ang sarili mo para lang i-maintain ang koneksyon na hindi na mutual. Ngayon ang relasyon mo hindi na basis sa neediness, kundi sa resonance. Hindi na need to be seen, kundi desire to connect authentically. Hindi na galing sa fear of abandonment, kundi galing sa overflow ng wholeness mo. At ang boundaries mo, hindi na galing sa galit. Galing na siya sa respeto. Hindi mo na kailangang sumigaw ng no dahil kaya mo na itong sabihin ng kalmado pero buo. Hindi mo na rin kailangang magpaliwanag ng sobrang haba kasi alam mo na, ang mga taong tunay na para sa'yo, marunong umintindi kahit walang speech. Hindi mo na kailangang baluktutin ang sarili mo para lang di sila ma-offend. Kasi alam mo na, kapag kailangan mong sirain ang sarili mo para lang bumagay sa isang relasyon, hindi iyon pagmamahal. Isa iyong kabawasan sa pagkatao mo. At yung inner voice mo? Dati parang drill sergeant.
Laging may mali, laging may kulang. Pero ngayon, parang matalik mong kaibigan, maunawain, tahimik pero marunong magsabing, tama na, pahinga ka muna. Hindi ka na kinakain ng guilt pag nagpapahinga ka. Kasi alam mong hindi productivity ang sukatan ng worth mo. Ngayon, kahit mag-isa ka, hindi ka na lonely. Kasi alam mong hindi ka iniwan, nagkakaroon ka lang ng space para mas makilala ang sarili mo. Hindi mo na sinasandala ng iba para lang maramdaman mong buo ka. Kasi dala mo na ang buong sarili mo saan ka man magpunta. Hindi ka na naglalakad para patunayan kung sino ka. Naglalakad ka na ngayon dahil alam mo na kung sino ka. At sa huli, hindi na ang tanong ay paano ko sila mapapabalik. Hindi na rin paano ko sila mapapaayos. Kundi, paano ko maaalagaan ang sarili ko kahit hindi na sila bumalik? Kasi napagtanto mong, hindi mo kailangang baguhin ang mundo para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo lang ng disiplina sa sarili para panatilihin ang kapayapaang dala mo kahit anong bagyo pa ang dumating. Ito ang kalayaan. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang kontrolin ng iba, kundi ang manatiling buo sa gitna ng kawalan ng kontrol. At kapag dumating na muli ang pag-ibig, ang bagong koneksyon o ang panibagong simula, hindi mo na ito hahawakan dahil sa takot. Hahawakan mo ito dahil gusto mo, dahil buo ka na, kahit wala pa ito. At dadating ito, hindi bilang sagot sa kakulangan mo, kundi bonus na lang sa kasaganaan ng loob mo. Ito ang hindi nila nakita. Ito ang hindi nila inaasahan. Na ang akala nilang mahina, tahimik lang pala. Na ang akala nilang iniwan, sa totoo lang, bumalik sa sarili. At doon muling naging buo. At ngayong buo ka na, hindi mo na kailangang sumigaw. Dahil ang presensya mo pa lang, sapat na para maramdaman nilang ibang level ka na. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, gusto kitang pasalamatan. Comment mo nga dyan, tahimik pero buo. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang tunay na kasama sa journey ng self-mastery at stoic wisdom. At syempre, kung gusto mong patuloy pang lumalim, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang content na gaya nito. Mapanatag sa puso pero matalim sa isip. Hanggang sa muli, mag-ingat ka at huwag mong kakalimutan. Tahimik kang naghilom at yun ang hindi nila nakita.